Ito po kasi ang stage of life. Ang buhay natin ngayon, ito po yung chance. Kung bakit ay nabubuhay lahat? Dahil chance po natin ito. Para makapag-prepare po tayo sa ating mga napuntahan na kalangitan. So dapat, pakatalino po ang mga isa. Amen. Dapat, habang tayo nabubuhay, ay ilaan, ibuhos, kung natin ang mga Panginoon sa ating Panginoon. Amen? Yes, may pinagdadaanan tayo. Normal po yun. Yun, lalo ko po sinasabi, John 16:33. Dito sa lupa, sabi ni Jesus Christ, bago po siya umakyat sa kalangitan, para bigyan ko ng pag-asa ang kanyang mga alagad, ibinigin niya. At extended po yan sa atin, dahil tayo po yung mga alagad ng Diyos. Amen? Amen. Sabi niya, dito sa lupa, maraming kapitbahay. Marami. Tapos yung isa, meron naman. Meron naman. Hanggang kamatayan, may kapitbahay. Amen? So, dapat, dahil, alam mo mabuti ang Panginoon, bago siya umakyat, in-inform na po niya ang mga alagad down sa atin. Nandito sa lupa, may pinag-aralan ka, wala, may pinatapos ka, wala, mayaman ka. O hindi. May kinagdag lalaki ka, gandang babae. Anong ba na na-achieve ko dito sa lupa? Talagang may kapitatian. Walang exempted doon. Amen? Kalabitin ko ka mo, kasama ka sa kapitatian. Bakit? Huwag mo pinipili si Satanas. Kahit mayaman may pinag-aralan. Amen? Binibiktimahin niya. Marami ka sa gobyerno natin eh. Ang mga matataas sa pinag-aralan niya, hindi basta-basta, mga PhD yan. Pero biktima ni Satanas. At the end of their lives, kapag hindi po sila lumapit sa Panginoon, kapigatian pa rin. Amen? Eh, mas maganda po yung nakakaranas po tayo ng mga bigat sa buhay, pero na kay Kristo po tayo. Because what tayo natin ang at the end of our lives, hindi kapighatian ang ating pupuntahan. Amen? Amen. So dapat, pagtagumpayan po natin ang maraming kapighatian, habang tayo nabubuhay, dahil kailangan po natin ito pagtagumpayan. Kung hindi, ay pati habang buhay, sa kabilang buhay, ay magiging pa rin tayo kapag natin mapagtagumpayan ang lahat ng kapigatian ngayon sa ibabaw ng lupa. Amen? Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng authority, power. Amen po ba? Amen. Para yung mga kapigatian, mga sakit at karamdaman, mga temptation, hindi na natin yan pagpapatulan pa. May authority po ang Diyos na binibigay sa atin. Amen po ba? Use your authority. Kapag tinutugso ka, use your authority. Panawagan mo ang salita ng Diyos. Amen? Pag-obey ka kay Lord palagi. Kailangan marami kang alam sa Bible para marami kang weapons. Amen? Kasi pag wala tayong alam sa Biblia, wala tayong weapons. Amen? Because the Word of God written in the Bible, tawag po dyan logos. Sa salitang Griego. Yan po dapat tayo mayaman. Pag mayaman po tayo dyan, pag inoperate po natin ang kapangyarihan ng Diyos, ay manginginig ang demonyo. Hindi ko manginginig ang demonyo. Amen po ba? Kasi po, ayaw po ng Diyos na makita po tayo lahat na nanginginig dahil sa demonyo. Dapat ang demonyo manginginig sa atin. Amen? Amen. Dapat ang demonyo matatakot sa atin in the name of Jesus. Amen po ba? Huwag tayong matalo. Amen? Sa mga problema pagsubok, huwag kang magpatalo doon sa kaisipan
mo na walang kakayanan, hindi po yan lahat ng negative thoughts, hindi po yan sa Diyos, sa devil po yan. Amen? Kaya kapag gusto ka niyang panghinain, gusto ka niyang patayin, gusto ka niyang ng pag-asa, hindi po sa Diyos lahat yan. Amen po ba? Amen. Kaya kung meron po nagsisipin sa ating kaisipan, puso, sa ating diwa ng mga negative, exit out in the name of Jesus. Amen po ba? Huwag mo siya hayaan na siyang nag-dwell maghapon sa iyong buhay. Or else, maging miserable ang buhay natin lahat. Amen? Amen. Amen. So, hindi po uso sa Kristiyano na iintindihin mo yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Di ba? Praise the Lord. Mapapasok na tayo ng Lord sa ating lesson. Sa ating pong paksa. No, na hindi pa po natatapos. At hindi po tayo aalis, hindi po tayo inaalis ng Lord kapag hindi po natin ito naunawaan ng mga sinabi. In the book of Matthew, chapter 13, verse 25, pasok na po tayo, natin na po ang Holy Spirit sa verse nito. Again, Matthew 13:45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearl. 46. When he found one of great value, sabihin na po natin, great value. He went away and sold everything he had and bought it. Tagalog, gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mga ngalakal na naghahanap ng magandang perlas. Okay? At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. So alam na po natin, matagal na po natin tayo dito. Ang ibig sabihin ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit, magkaibang salita, pero iisa na po ang pangalagan. Ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit, dapat po natin tandaan. Ito po yung paghahari ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, ang pagtira, ang pananahan, ang kilos at galaw ng Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Yan po ang ibig sabihin ng kaharian ng langit. Kalimutin mo nga ang katabi mo, ikaw ang kaharian ng langit. Nasa loob mo ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng Diyos. So, huwag mo na hanapin na saan ba ang kaharian ng Diyos? Ang ka pupunta, saan ka magsasamba? Ikaw mismo ang kaharian ng Diyos. Amen? Ikaw mismo. Kapag si Kristo ay nasa puso mo na, at ikaw po ay nalinis na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, siyempre si Kristo ay nasa iyo na. Amen po ba? Naghahari na siya sa iyo. Amen po ba? At siyempre, maghahari lamang siya sa iyo kapag malinis ka na. Amen? Puro sa iyo yung katabi mo, ikaw ba'y malinis na? Alabitin mo. Sabihin mo, ikaw ba'y malinis na? At karapat-dapat ka na tawaging kaharian ng Diyos? Amen? Hindi na tayo kailangan pupunta sa grotto, sa Aguo, para hanapin po yung kaharian ng Diyos, presensya ng Diyos kung saan, o sa Mika, o saan pa mga lugar na banal. Hindi mo na kailangan pumunta roon dahil ikaw na po ang kaharian ng Diyos. Amen. Kung saan-saan ka nagpupunta. Amen? Wala roon. Nasa buhay mo, nasa loob mo. Luke 17:21. Ang paghahari ng Diyos ay nasa kalooban mo at kalooban ko. Amen? Kaya, saan ang tao nagpupunta mo? Dilit nga ako nung nakasakay ko nung isang kami sa Robinson. Nakapambahay yung sila, karating na kasi ng Tiago nun, bukay-bukay pa yung damit, may mga bukas-bukas. Eh, hindi mo kung ano, wala pong baha sa Tiago. Ay, ganun po ba? Kung sigayin
ina-applyan ng Diyos sa kumpanya, napakaayos ko tapos sa Diyos, gulay-gulay ka. Yung damit mo, di maintindihan. Amen? Paayos na yung lahat. Kaya nga, kahit pa paano, nag-lipstick tayo ng konti, nagbili ko ng konti, yung parang hindi ka naman bangkay. Kahit bawal sa iba, sa atin hindi bawal yun. Kasi nga, harap tayo sa ating mga hari. Nag-vlogging na tayo, hindi mo lang kabay-bay harap sa Diyos. Ano gagawin niyo sa mga make-ups na yan? Spirit daw po na marine spirits yan. Huwag ka na magiging clown. Ha? Makeup ng makeup, hindi mo naiintindihan, mag-iimala, nalula sa inyo. Hindi mo naiintindihan, yung ilong. Yung bibig. Ang ganon. Konting yan lang, konting yun. Tama na yun, konting parang clown. Hindi ka naman kilala, kasi ka. Pag nawala na yung makeup mo, kasi ko na yun. Hindi ka na kilala ni Lord kung sino ka. Kasi puno-puno ka na pintura sa mukha mo na hindi maintindihan. Amen? Simple lang. Simple lang po para may glory and Lord sa ating mukha. Amen? Amen. Di ba? Ayaw niyan. Eh, huwag na rin sila mag-burgo. Huwag na rin sila mag-deodorant. Huwag na rin sila mag-toothbrush. Amen! Ganun lang din eh. Dapat mag-ato kami mag-asikaso sa sarili. Praise God! So, na-notice po natin mga kapatid, no, balik po tayo sa ating topic. Again, the kingdom of God, kingdom of heaven, ang pinaka-paksa, topic talaga sa text na ito, ay ang kingdom of heaven. Ito naman talaga yun. Pero ang kingdom of heaven, para kung ma-emphasize po nung malalim ni Christ, at maunawaan po natin, paabot po sa atin ng malalim, para ito po'y mabigyan natin ng malalim na pagmuni-muni sa buhay upang tayo magiging kariyan ng Diyos. Itinumpara po niya sa perlas. Alam niyo po ba, sa kapanahunan ni Jesus Christ, according sa aking research, at ito naman talaga din ang totoo. Sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, mahal pa niya Kristo, ang perlas ang pinakamahalaga, ang pinakahinahanap na alahas. Ito. Yun po yun. Pinakamahal, pinakamahalaga, pinakahanap. At itong perlas na ito, hindi po siya basta-basta nabibili. Kasi ang perlas, no, kung meron tayong ideas about the pearl, ang perlas po kasi ay makatingin na kailangan mo sumisid sa pinakamanahing sa part ng dagat. No? Sino mapupunta nun para kunin lang yung perlas? Diba? Sisisid ka ng napakalalim na bahagi ng dagat para makuha mo siya. Actually, ang perlas, bihira lang po yan. Buhangin po yan na bihira po siya pumapasok sa loob ng talaba. At pag nakapasok na po yan sa talaba, binabalo po niya layer upon layer. No? At dumating ang panahon na sa kanyang pagbalot layer upon layer, nagiging maginang siya. Nagiging maginang. Diba? Napakahirap. Napakahirap nun. Sa ilalim ng dagat, tapos doon sa loob ng talaba, tapos buti na pala yung bato or buhangin. Ganun, no? Sisirin pa yan, bakit ibubuis mo yung buhay mo, di ba? Dahil lang sa perlas. Ganun ang karya ng Diyos. Ano po ba mga kapatid? Tulad ni Jesus, ang kaharian ng Diyos sa isang perlas na napakahirap hanapin, kunin, at napakahirap ang proseso dahil kailangan pa siya balutin ng layer upon layer ng talaba para buminan. Di ba napakahirap ang proseso? Mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, ganun din. Ang sabi ko
dito, the kingdom of heaven is like a merchant looking for a fine pearl. Sino po yung merchant doon? Sino po yung mga ngalakal doon? Ikaw yung mamangalakan. Ikaw yung naghahanap ng pearls. Hello! Amen. Amen! Tayo po yung mga ngalakal sa kwento at tayo po yung naghahanap ng pearls. Ang kaharian ng Diyos, inatutulad po niya sa pearls. Tayo po yung naghahanap ng kaharian ng langit. So, ibig sabihin, ang kaharian para ng langit, kung ikinumpara sa pearls, ay napakahirap para siyang pasukin. Amen. Napakahirap para siyang kamtan. Amen po ba? Amen. Naunaw po ba natin? Napakahirap. Bakit? Diretso po tayo. When he found one of great value, ba? Dito pa sa pearl. May great value na pearl. Iba-iba klase kasi ng pearl eh. So, pero ang mga ngalakal na ito, nakakatagpus po siya ng isang may great value. He went away and sold everything he had and bought it. Tingnan mo, church. Yung nasukunan yung pearl na yun, may great value, yung mga ngalakal na yun, lahat ng kung anong meron siya sa buhay, ipinagbili niya. Hello? Nakikinig po ba nga? Napakalaga nito, mga kapatid. Kapalit ito ng ating buhay. At buhay mo lang ang ating pagkinabangan. Nung nakasumpong na siya ng pearls of great value, umalis siya, he went away, ibinenta po niya ang lahat. Kapalit nung, mabibili na niya yung pearls na yon. Lahat-lahat na po nang meron siyang kayamanan. Ano man po ang meron sa buhay niya, dinispose po niya yun. Binitawan niya lahat yun. Para mabili lang po yung pearls niya. Siguro very self-explanatory ano ang ating tanong. Okay. Sinabi mo kanina, mahirap, lagi na po ang mayaman. Yan yun, di ba? Yung binatang mayaman, again, i-reveal sa akin ng Holy Spirit. I am preaching with regards to the Holy Spirit, not me. Yung mayaman, nasa kanya lahat. Amen. Wala siyang hanapin sa buhay. Nagtanong siya kay Jesus, Bro, ano po bang mabuting bagay ang aking gagawin para ako kamit ng buhay na walang hanggan? Maganda. Maganda yung tanong na yun. Sa lahat ng tanong ng tao, yun ang pinakamagandang tanong. Amen? Kasi bakit? Eternal life ang kanyang tinatanong. Dapat, alabitin mo sa tabi mo, yan din ba kayo? Dapat din yan ang mga tanong natin. Hindi po ang mga tinatanong natin. Kailan ako yayaman, kailan ako tapos, walang masama po yan. Kailan ako, di ba? Hello, gaganda ang buhay ko. Basic po yan. Magandang mga tanong po yan na palaganin po ng Espiritu. Ano po yung mga tanong? Yung itatanong mo, paano ka pumunta ng langit? Para makapiling mo ang manglilikha sa iyo sa atin. Amen? Amen. So, hindi ko masama magtanong pero sa lahat ng tanong na na-appreciate ko, ito po yung tanong na ang ganda ng tanong ng mayaman ito Diba? Naisip mo niya yung mayaman na siya? Amen? Amen. Ibig sabihin, may pinag-aralan na siya, lahat na sa kanya, nagtatanong pa siya. Dapat din na siya nagtanong, pero ito mayaman na ito, gusto ko talagang pumasok ng kalamitan. So, yan, inilalan ni Jesus
ng puso, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng sarili, ibigin mo ang iyong mga magulang. Wala yung word na yun pala doon sa nasubran ako sa pag-ibig sa Lord ng puso. Silip ko siya. Okay, kasi ito yung word na yan. Kasi maraming puso share eh. Wala yung question. Amen. Palitan po natin, ibigin mo mga magulang, igalan mo ang mga magulang. Mga anak, kumusta? Yung mga magulang natin, ginagalang ba natin? Kung may mga anak ngayon, kung sumagot, perfect. Amen? Yung mga tuwiran, perfect. Kasi yung magulang niya, walang pinag-aralan niya, siya nakapos eh. Natapos, ang magulang mo, may pinag-aralan wala. Pag sinabi ni Jesus, igalan mo. Ito lang pinag-aralan. Huwag mong tinuturuan. Meron kang sasabihin, may pagalan. Amen po ba? Amen. At sabi ko nga sa mga anak ko, kasi meron siya kinikwento sa akin. Sabi ko, anak, sabi ng Bible, hindi lang ang mabuting magulang igagalang. Kahit masama. Kasi wala naman sinasabi si Paul doon sa Ephesians 6, 1-2, na ang mabuting magulang ang igalang mo. General po yun. Masama at mabuti, igagalang mo, may pinagkakaroon na igagalang. Ikinahiya mo na itsura ng magulang mo, igagalang mo yan, magulang mo yan. Kapag sinabi ng Diyos yun, wala tayong dapat gawin, hindi sundin natin ang sinabi. Amen po ba? Ganun po ba natin, church? So yun, sinabi niya mayaman, sa Matthew 19 po yung pinagpapang ng Maria. Sinabi ng mayaman, ay! Ginawa ko ng love jar. Yung utos na yan, ginawa ko po yan. Gusto mo magiging lang? Perfect? Kasi dapat naman talaga, magiging perfect po tayo. Kaya nga po tayo dito, hindi tayo tumitigil sa pag-aaral, sa panampahan. Amen po ba? Para pagdating ng panahon, magiging ganap po tayo sa harapan ng Panginoon para makapasok tayo naman. Amen. Amen? Gusto mo magiging ganap? Sige. Nakita lang po sa kailangan niya. Ipagpili mo lahat ng kahilian mo. Tapos mo pumili, Ibahagi mo sa mga dukha. Amen po. Hindi nyo napapansin, yung mga dukha, mahal ng Diyos, pinabibenta na ng Lord yung mga kayamanan ng mayaman para makarating sa mga dukha. Kaya huwag kang malungkot na, patusok ko kasi wala kasi akong kain, kailangan ko din. Oo, meron akong pasukan na trabaho, may Sunday ka, pero kailangan ko sumunod sa Diyos eh. Parang feeling mo dukha ka kasi, di ba, hindi mo makukuha na dahil nga susunod ka sa Panginoon. Huwag kang mag-alala, ipabibenta ni Lord lahat ng mga kayamanan ng mga yaman sa mundo para mapunta sa Panginoon. Ganun si Lord. Iniisip yung mga dukha, yung mga kakayanan. Amen. Huwag kang mag-alala. Yung may isang pag-alala, worrying is a sin. Ano po natin, church? Tapos ang sabi na. Okay? Pagkatapos mong ibigay sa mga dukha yan, bumalik ka. Hindi pa nagtatapos doon. Pinabibenta, may gagawin pa siya. Para magiging ka na. Perfect. Dapat ito rin yung buhay natin. Gagawin natin. Para magiging ka na, magtatapos yan, bumalik ka. Tapos, sumunod ka sa akin. Amen. Go! Amen. Medyo nahihirap, no? Nahihirapan na. Mayaman, nalungkot siya. Kasi napakayaman niya. Ilang taon niya yung binugulan ng pawis, pagod, kuya, para, di ba? Mag-gather na yung mga treasures na yan. Tapos, pinabibenta. Ang laki ng lungkot ng mayaman. So, nakita ni Jesus, yung mayaman na yun. Ang sabi ni Jesus, mahirap sa
makapasok sa kaharian ng langit. Ako sa'yo, di ba pinagkakayaman? Ayun ko na naman mo. Sa sarili mo, pawis ang tatas. Hindi mo pa narating pero alang-alang sa Panginoon, sintihan mo lang. Amay, bakit? Pag meron ganyan lahat, pero wala ka ng panahon sa karya ng Diyos, pagdating ng panahon, sasabihin ni Lord, i-operate mo lang. Amen? Mag-share ka. Amen? Tapos ay hindi ka mag-share, hindi ka nakasunod sa Lord. Same lang yan. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ko na noon, nangangarap ko ng Japan, pupunta sa China. Kung magkakausap ko, abot ko, binaya ko ng birth certificate ko eh. Kasi papuntang Japan, dapat 23 years old. Kaya nga napunta sa birth certificate ko, 1970, para lumabas sa 23 years old na ako, dinayaan ko. At kami pa ng mga magkapatid, wala ka natin mga kulurong pa kami sa buhay. Wala naman namin buwan na kami ng mga birth certificate. Ay, mga kulurong pala kami. Sa dami pa naman namin, 12. 12 kami. Yan, ginawa ng nanay ko. Kaya ng Panginoon, buti naman dito naman yung pera ko. Pero dumami yung pera ko, pero dahil nasa Diyos ako, iniwan ko yun. Hindi po ba? Sabi ko, iwan ko to, yaman na ko rin, papawagin ito, baka mabigatan ako, di pa ako papasok ng langit. Amen? Gamit ko na yung buhay ko sa Lord. Amen po ba? So, ulit sabi mga kapatid, ulit tayo sa kapatid. Nalungkot yung mayaman. Inisip kasi niya, bulot pawis, ito yung muna ko rito, yung taong kuya, di ba? Tapos ito bibigay na. Hindi, yan ito rin. Sabi, gusto niya akong maghirap. Kasi na, yung kayamanan na na-achieve mo dito sa lupa, hindi mo naman ito yung sanayan. Kaya lang, kung na-achieve mo yan, narating mo yan, nasa iyo yan, nakamtan mo, nakaman mo yan sa buhay mo. Kung wala namang paghahari ang Diyos sa buhay mo, walang kabuluhan ang lahat ng yan. It's better na i-dispatcha mo lahat yan para magkaroon ka ng panahon sa Diyos. Amen. Amen? Nakuha niyo po? Kaya mahirap sa mga mayayaman. Hindi po naman po lahat ng mayaman. Pero sabi ni Jesus, mahirap talaga sa mayaman makapasok sa kabiyanan namin. Mas maigi pa nga daw po yung kamelyo sa butas ng karayon. Ayun, laki ng kamelyo sa butas. Diba? Ganun, mahirap. Ay sa pasakot daw, sa paghari. Paghari ng so, kung iyong pagbulay-bulayin yan, at ikaw na nag-iisa, na kinakausap ka ng Holy Spirit, talagang mawalan ka ng gana. Amen? Kaya nga ako, nung nabasa ko yan, nakikita ko, nagkamatayan naman yung tao. Tapos, tama. Dapat unahin ko talaga ang Diyos sa buhay ko. Kasi, bakit? Ang kaharian ng langit, ikaw yun, kaharian ng Diyos. Napakahalaga na habang ikaw ay pinag-aarian ng Diyos habang nabubuhay. Kasi, kung ang Diyos ay wala sa iyo, na nabubuhay ka rito sa mundo, sabi sana, agoy. Talaga din nakabili mo kikinig ka. Tikinig ka ba? Eyes of the Lord. Nakikinig ka ba? Kung hindi ka pinag-aarian ng Diyos habang nag-journey ka, habang nabubuhay ka, kahit may pinag-aaralan ka, Miserable ang buhay mo. Na buhay mo. sino may gustong miserable ang buhay? Wala.
sa Amerikano ko, hindi nyo alam kung paano ba World War II. It's just society. Kasi hindi uso sa atin yung lagi ka naglalaan. Hindi na. Amen. Pero mabuti ang Diyos dahil pare-pares kami nagtatagumpay kahit ginugambala kami ng kaawal. Hindi ko mapayag sa Satanas sa bayan ko ng World War II na. Diba? Pero kailangan natin magpapatukan. Kailangan natin mabuhay para sa Diyos. Dahil marami pang dapat iligtas. Amen? So, pero mabuti dahil pare-pares ko kami nagtatagumpay. Pero ang tanong, ang gagay na. Ang gagay na. Ang World War II. Kaya dapat ikaw ay naging rebels. Word ka, pumutulo ka, balutin ka na sa. Amen. Amen. Para hindi ka malapulin sa tanas. Amen po ba? Amen. Kahit inampasan ka, hindi lang bagusan ka sa tanas. Bawat sulok ng tahanan mo, magpatayo ka pa rin. Amen? Amen. Amen. Ang yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Amen. Bago kayo susubukan ng langit, ako muna sinusubukan. Kailangan ko muna inuubo, bago kayo inuubo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pero alam niyo ba, ito po ang maganda doon sa nangangalakal. Nung nasumpungan ko niya yung pearl of great value, umalis siya. Ipinagpili niya lahat. Itong mayamang binatang mayaman, di niya pinagpili. Nalungkot lang. Amen. Pero itong mga kalakal na ito, matalino. Bakit? Di niya ginaya yung mayaman na yun. Nalungkot siya. Ay, nagahari ng Diyos, di ba? Mahalagang perlas to. Hindi ko pwedeng ipagpalit to. Kailangan mapunta to sa akin. Amen? Kailangan mabili ko to. Kasi napakahalaga nito. May great value ito kay Lord. Bihira lang. Bihirang itong perlas na to. Kailangan upang sumisip sa ilalim ng dagat at kunin doon sa ano? Sa dagat. Amen po ba? Napakahirap nun, pero ito, nandito na sa harapan ko. Kailangan ko ibenta lahat para mabili ko ito. Amen? Kung anong meron siya sa buhay, pinitawan niya. Amen? Amen. Para makuha ng perlas. Mali. Very self-explanatory po. Kapag ikaw gusto mong pagharian ng Diyos, gusto mo gusto mo ang Diyos kasama araw at gabi habang ikaw ay nabubuhay, tatahanan ko sa iyo sa buhay mo, sasamahan ka ng Diyos araw at gabi. Kasi pag Diyos ang kasama mo, lagi kang magtagumpay. Sa lahat ng bisyo at kasalanan. Amen po ba? Ewan ko sa iyo. Kung nasa bisyo ka pa rin ngayon, ewan ko sa iyo. Ayaw mo magsikap. Amen? Ito na. Kung gusto mong pagharian ka ng Diyos, kung ano yung mahalaga sa iyo, kung ano yung pinabibitawan ng Diyos sa iyo, kahit gaano pa kahalaga yan, kapalit ng mas mahalaga na paghaharian ka ng Diyos, ay bitawan mo na. Bitawan mo na kasi kailan mo bibitawan yan? Hello? Kailan mo bibitawan yung naghahadlang sa'yo na pagharian ka ng Diyos? Kailan mo bibitawan mga bagay na naglilid sa'yo sa kasalanan, sa kapamakan?
ang sinasabi ng Panginoon? Ang perlas ang pinakamamahal. Ibig sabihin, ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay yung pagharian ka ng Diyos. Walang halaga yung yaman mo, galing mo, kasikatan mo, kagandahan, lalapit, kagandang bagay, kahit anong meron ka sa buhay na ito. Kung hindi ka pinagharian ng Diyos, walang halaga ang buhay mo. Kaya kung ano yung pinabibitawan sa iyo ng Diyos, trabaho na walang linggo, bitawan mo na yan. Hindi ka makapagsamba. Pag-aaral. Yung kung wala ka ng panahon sa gawain. Yung kumbaga, hindi ka na nakapag-practice. Dahil ano yan? Great value ba yan? Pinagano mo. Hindi ka tabi mo, great value kayo pinagkabalan mo ngayon. May great value ba yan? Pag walang mga great value yan, magdadala sa atin sa literal na kaharian ng langit, bitawan mo yan. Yung negosyo, yung kasalanan, yung reputasyon, mga relasyon, na hindi kalooban ng Diyos, bitawan mo na yan. Kung nasa kasalanan ka na pagkikipagrelasyon, bitawan mo na yan. Kung gusto mong pagharian ng langit, pagharian ng Diyos. Amen. Kasi, yan po ang pinakamalaga kaya nga po kinumpara sa isang perlas. Kasi ang kaharian ng Diyos ay ang pinakamalaga sa buhay. Amen. Yung iba, ang dami ng blessing na rin. Bigayan na ng buhay. Bumibigay pa rin sa Lord. Ano niyo bakit? Yung mga Kristyano parang, yung mga Kristyano nalilito, mga Kristyano walang direksyon, walang layunin, walang palatanda. Alam niyo kung anong dahilan kung bakit ang Kristyano hindi nagiging totoo sa Diyos? Hindi talaga niya mahal ang Diyos. Alam niyo, kung hindi ko mahal ang Diyos, hanggang dito na yung mamamatay ko ako sa maraming buhay. Bilog din ang buhay. Dahil sa taas. Pero dahil mahal natin ang Diyos, kasi naniniwala ako pag mahal mo talaga ang Diyos, kahit harangan ka ng tao ng sibat, o kahit ano pang mangyari sa buhay mo, hindi ka papayag. Hindi ka papayag na harangan ka sa Diyos. Ilalaban mo. Ilalaban mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Dahil, pag hindi ka nakasunod ang totohanan sa Diyos, hindi mo talaga mahal. Ay, anong dahilan mo? Sa tao accepted yan, pero sa Diyos hindi acceptable. Hello? Kaya kung mahal mo ang Diyos, hindi ka papayag na hindi ka makakasamba. Ang mga dahilan mo, pwede mong gawa ng paraan. Kung mahal mo ang Diyos. Tama nga rin. Kung ako nagsakripisyo, kinaya ko, kaya natin. Amen. Kaya natin lahat. Amen? Yan lang po, yan ang problema. Pagmamahal sa Diyos, question ang Diyos. Alam niyo, kung hindi ko mahal ang Diyos, hindi ko naman iiwan yung clinical laboratory. Hindi ko siya dapat binibitawan. Pero isinasapalaran ko ang buhay ko. Mamatay, mabuhay, basta na sa Diyos ako okay. Amen. At gusto ng Lord, ganyan ang mindset natin lahat kasi yung kulang. Amen. Kung kulang kayo, yung kayo. Alam kong tama. Ang nakabuo kasi sa puso at isip ko, si Lord,
puso't isip mo, lagi kang panalo! Lagi kang panalo. Hindi ka matatalo. Kasi yung Diyos na prioritize mo, priority mo. May priority ka rin. Amen? So, what is the problem? In the lives of many Christians, bakit hindi nakakapag? Lakad ang totohanan. Ang problema doon yung pagmamahal. Yan po talagang makita. Pagmamahal. At ang pagmamahal ay nag-aalis po yan ng maraming takot. Amen. Pag punong-puno ng pagmamahal, ang puso mo sa Diyos, wala kang katatakutan sa buhay. Pero kung marami kang katatakutan sa buhay, dahil wala ang buong pag-ibig mo sa Diyos, lahat ng kinatatakutan mo mangyayari at magaganap sa buhay mo. Kasi, alam niyo, sa buhay ko, hindi ako nagbabanggit ng ibang tao kasi hindi ko naman alam yung buhay nila, buhay ko nalalaman ko eh. Ito yung ginagawa ko. Siyempre, dahil mahal natin ang Diyos, kahit ang maraming Satanas, sa mga mahal sa buhay mo na, sinong tao mo, basta naka-fix your eyes on the Lord ka lang. Amen. Ako marami na akong mga pananakot sa Satanas sa buhay ko. Diba? Na mawala sa akin, maraming mawala sa akin. Ito talaga, kailangan ko nang tanggapin. Tanggapin naman yan eh. Mamamatay ka rin naman, mag-isa ka naman sa tao. Amen? Mamamatay ka, huwag mo itong iyakan. Pagkatapos mong iatid sa libingan, magtatawa ng mga lahat niyan. Di ba? Ano ka? Yung kaluluwa mo. Sigurado mo na. Amen? Amen. Mamamatay ka. Iyakan ka, iyakan ka, iyakan ka, iyakan. Sabihin mo iyakan. Yan. Udalawin mo ka. Pagkatapos niyan, itong lupa mo na cemetery na. Tapos harap ka ang manulo mo sa Diyos. E paano ba ngayon? Nagtatawanan na sila, buhay pa sila kasi pagkain. Tapos ang dahil sa kanila, hindi mo napagbuti yung pagsunod mo sa Lord. Tapos dahil sa kanila, matitigas sa mga ulo nila. Tapos yung pag pinagpunan mo maraming pansin. Mali ka pati. Kung anong calling mo, kung anong tawag mo sa iyo, kung anong nito sa iyo ng Lord, gawin mo. Ibig po ba hindi ko masamang tulungan sila, pero dapat huwag mo nalimutan na may tawag ka sa Lord. Amen. May tawag ka sa Lord. Dating sa kamangay, walang kapatid, walang nanay, walang tatay, walang sinumang friends, wala, ikaw lang yun. Kaya asikasuhin mo yung kaligtasan ng ando mo. Maghalo ang balat sa tinadupan, asikasuhin mo. Harangan ka man lang sa sibat para di Satanas, para harangan ka sa iyong pagiging faithful sa Lord. Pagsipain yun, walang harang-harang sa'yo. Ilan po ba? Walang pwedeng may pakpak ka. Sarili mo yung pakpak. Huwag mo ngayaang yung pakpak mo. Hawakan nila, pakpak mo yan eh. Ikaw yung malayang, gumalaw, gumawa. Ikaw mong pawakan yung buhay mo. Sa iba, buhay mo yan eh. Ba't pagkailaman nila? Ba't pagkailaman yung buhay ko? Eh, maglingkod ako sa Lord eh. Eh, ba't mo pagkailaman? Gusto ko maglingkod sa Lord. Ba't Diyos ka ba? Ikaw ba magliligtas sa akin pagdating ng panahon? Diba? Dapat ka talaga sa buhay, tatapang ka eh, para masunod yung kalooban ng Diyos eh. Amen? Kasi kung hindi, di mo magampanan ang perfectong kalooban ng Diyos. Amen. Ganun po ba natin? Amen. Kahit gaano kamahal mo yung asawa mo kung ayaw niya sa pamilya, ikaw! Yung anak mo ayaw sumunod sa'yo, ikaw! Kasi sabi ko sinasabi, may sarili kang kaluluwa na iniligtas! Iligtas mo yan! Amen po ba? Amen. Kailangan po natin tumapang sa buhay para makapasok tayong kalamitan. Makapasok tayo sa perfectong kalooban ng Diyos or else. Pagpagpansinin natin maraming mga kalabit sa kalabit, may bigat dito, may bigat dyan, may... I'm making
willing pa akong magkulang ng bagoong. Papasok lang ako ng langit. Pero, sa ginagawa ko, hindi ako pinakakain ng Lord ng bagoong. Amen. Yung mga hipon na, tinatanggihan ko na yun. Ang mama ng mga hipon, di ba? Kasi ang hipon ka, approach at dasihan. Ano na mahal? Mahal, approach at dasihan. Amen. Huwag natin dyan. Meron mga sakit karamdaman na bubuo dyan sa mga ganyang approach at dasihan. Okay, kung hindi ka gamayon sa ibang friend mo, masarap talaga yung favorite ko yun. Nung nalaman ko, approach at dasihan. So po yung parang janitor, yung karagatan. Ikot na. Sabi mo ba? Okay, praise the Lord! Kamawa po ba natin, church? So mga kapatid, yun pong kaharian ng Diyos. Bakit yun pong dinidiinan? Pinukumpara sa perlas. Dahil kung ang perlas ang pinakamahalaga sa panahon ni Jesus Christ, hinahanap. Dahil mahirap po siyang madapuli sa ilalim ng dagat. Ganun na ganun. Ipinumpara ng Diyos ng pagkahari. Ang Diyos ng langit sa buwan ng isang tao. Napakahirap talaga kapag marami kang inintindi, marami kang pinahalagan, mahalaga pa sa iyong reputasyon mo. Mahalaga pa sa iyong pinag-aralan mo, mahalaga pa yung trabaho mo, mahalaga pa walang masama po lahat dyan. Pero kung nabubuhay ka naman hindi ka pinagharian ng Diyos, walang halaga ang buhay mo, kapatid, sa buhay na ito. Ano ang ba natin? Yung iba kasi may natapos sa pinag-aralan. Lalabas ka nila. Yung iba may kagandahan sila. Gandang lalaki. Lalabas ka nila. Pumapayag na sila para sila mga buwan ng manok. Diba? Ubad na manok, maglalakad sa stage, ang templo ng Diyos, ubad. Hindi ganun ang buhay. Para manalo lang ang bansa, sasali ka sa beauty contest, tapos ubad ka lahat, bipili at lalaki, hindi ganyan ang buhay. Amen? Para sumikat at tumanag ka. Eh, sikat ka na sa mundo, nagiging Miss Universe ka. Talagang ikaw na presidente ng buong daigdig. Kilala ka sa famous ka sa buong mundo, pero hindi ka naman kilala sa langit. Nalang po ba natin? Hindi na po mahalaga di ka kilala dyan. Kaya tayo, sabi nga ng mga yung UBC, United Baptist Churches, ay meron ka lang simbahan dito. Meron ka lang pastoral rin. Bakit na tayo magpapa, gagawin si Katanapia ng mga preacher, sasabay pa karoon, manahimik ka na lang, manahimik ka na magligtas. Amen po ba? Sumabay na sa mga maiingay ng mga So, meron ka na outlet sa Mindanao, kaya na lang mag-bishop ka. Ay! Hindi po. Ang mag-lingkod sa Diyos, ninang po ang gusto kong gawin, pero yung mga titulo, tama na po. Bishop, tama na po ako dito. Magkapaglipod na po ako sa Diyos. Okay na po. Okay na po ako. Okay na po ako sa kalagayan ko. Hindi, kasi sayang na yun. What is that title? Diba? What is that title? Basura, magpastoral ka pa. Wala na po pala sa... Hindi na po. Wala na po pala sa sarili ko. Pagpastos ng puto ko. Hindi ko magagawa. Amen? Minsan ka pasaling na dito. Puli na po yun. Dagdag pa yung tindahan. Puli na pa yung pero hindi pa nakausap na ako. Kaya nagagaanan ako pag may nakausap ko sa tindahan ng kanin ko eh. Kaya lang, mga initry ko, nangangalakal ngayon, pinaguluto, yung iba, nila, nagbukin siguro, yung iba. Hindi ko maintindihan. Pero, pumunta naman daw sila. Siguro, alam naman si Satanas, diba? Nanaw po ba natin, church, kung gaano kahalaga ang isang tao na pag-aarian ng Diyos? Napakahirap ng isang tao na
Kaysa marami kong mga mahalagang bagay na ating tinatangkilik sa buhay na hindi po nananagahan po ng paghahari sa ating Diyos. Check natin ating sarili ngayon. Ano ba ang pinahalagaan mo ngayon? Kaya nag-comment ang brand na yung pagdalo mo, commitments mo, ano yun? Sana, no? Kung mga inalagaan mo, nag-aargan sa'yo eh. Hindi mo nananagaan kung sino ang kabeta, mga apostles, teachers, pastors. Hindi ko nakakadalo kasi inayos ko yung damit ni apostol. Di pastor na. Diba? Hindi ko nakadalo na buhay, hindi ako nakapapili. Okay lang sana yun, di ba? Pero naglalan ka, puro pasawin na ba diba? Naglalan sa'yo, ay naku, tabi-tabi kayo. At kami ko ako sa kaligtasan ko, na. Amen! Amen. Mag-isip po tayo. Walang pwedeng bagyan sa kanya. Amen po ba? Walang magulang, walang asawa, walang mga anak, walang kung sino pa man ang pwedeng magbagan sa atin sa paghari ng Amen. langit ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil napakahalaga po. Amen? Ibig sabihin, kung ating pong naalintana na mas mahalaga po pala ang kaharian ng Diyos, kaharian ng langit, kasi maraming bagay, kagaya nito mga lakal na ito, magkwento ni Jesus Christ. Lahat. Binitawa na natin. Bineta nila. Dapat ganoon din po tayo. Lahat ng sagabal na pagsunod natin sa Diyos, bitawan na natin lahat. Amen? Kalamitin mo katabi mo, ano po yung mga sagabal? Nagiging unfaithful ka kay Lord. Ano kasi ka? Di po na masulat. Kasi mo, yung mga lagay ito. Ano ba yung sagabal? Sagabal. Sagabal mo sa mga anak mo? Iwanan mo kay Lord yan. Amen. Bitawan mo sila pag oras ang panambahan kung ayaw sumama. Amen? Bitawan mo sila. Ano ba? Hindi na nakarating ng discipleship sa Thursday. Hindi na nakakapag-prayer meeting. Kung yung iba nagtampisaw sa baha, di ba enjoy ka na rin magtampisaw sa baha? Makarating ka lang. Amen? Amen. Sabi na ni Mama nun eh, si tutulong, dito talaga ako papalusong sa baha. Pero ano-ano sa Panginoon lumusong ko. Ha? Praise God! To God be the glory! Amen? Oh. Nanonood po natin, church, kung ano kakalaga ang kanya ng Diyos. Amen. Ngayon, dahil alam na natin, tayong narito, yung wala rito ay lugi sila. Amen. Pero brother Sunny, isend ko nila sa kanilang video. Okay? Para sa Satanas, wala na sikat. Okay? Ganito gawin natin mga kapatid. Dahil alam na natin na mas mahalaga ang karya ng Diyos, ano man yung sagabal sa iyo, maglikod sa Panginoon, sumamba, ay alam ko, kayang-kaya mo yan. Amen. Tagumpayan. Amen! Kalimutin mo katabi mo, di ba? Kaya mo na pagtagumpayan. Kaya mo na pagtagumpayan. Hindi mo na kinakalimutan sa Amen! Kaya mo na Kung talaga, alam mo na ang karya ng Diyos mas mahalaga, bibitawan mo na yung anak. Bibitawan mo na yung shampoo. Si Brother Michael. Kaya mo na yung pagpuntayan. Lagi siya binabati dyan eh. I-abot mo na yung sarili ko. Ay, abot ko na yung sarili ko. Tama yun! Tama talaga kasi. Di ba, amen? Kailangan kasi talaga ayusin yung buhay bago pumalo riyan. Amen! That is good! all the time. So, church, I do believe in my heart dahil itong word of God, nakarating na po sa atin na lahat po ay natin mapagtagumpayan na. Amen. Kasi mas mahalaga sa atin na pagharian tayo ng Diyos, pagharian tayo ng namin. Kaya, bibitawan mo na yung bibitawan mo. May mga inawagan mo. Marijuana, yung drugs, yung anak, sigarilyo. Di ba kasi nakakapagpigil ng sakit karamdaman na tingnan mo. Medyo nahirapan pang huminga. Di ba? Lason na yung nilalagay mo sa katawan mo eh. Amen po ba? Lason! Di mo ba man yung sarili mo? Ba't mo ilalason? Bakit mo inaano sa droga, sa marijuana, sa
sigarilyo sa anak, hindi mo mahal. Hindi mo mahal. Kalabitin mo katabi mo, hindi mo mahal ang sarili mo. Kung nanasin mo sa anak mo. Pero, pero alam ko, pagkabas natin lahat, kayang-kaya natin magtagumpayan. Amen. Amen. Kaya na ba? Kaya na? Amen. Pati na sa Thursday, sa Sabado. Kung ikaw hindi nag-prayer and fasting, alanganin yung pagiging Kristiyano mo. Sapagkat lahat ng Christian sa Biblia, lumang tipan hanggang bagong tipan, Amen. ang mga manampalataya ay talagang nagpe-prayer and fasting sila. Amen. Kaya huwag kang kumayan, hindi ka kasama sa prayer and fasting. At sa Hebrews 10:25, huwag natin kalitaan ng mga pagtitipon. Kaya pag Sunday ka lang, mag-isip-isip ka ngayon. Amen? Amen. Are we learning? Amen. Meron po ba tayo nakuha? Amen. Kasama na tayo? Hindi direksyon na ba yung ating pananampalataya? Amen. Amen? Before I will close, ang paghahari ng Diyos, ikinumpara sa perla sa mahirap hanapin kasi gamitin po ang kanilang ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sikapin mo na pagharian ka palagi ng Diyos. Amen.